fight. Siguro naman, alam mo na gaano ako galing. Pinabilib mo ako. Katulad ng pinangako ko sa'yo. Bibigyan kita ng bonus for a job well done. Maraming salamat. Ay, madam, next time, hindi ka pa trabaho ka. Alam mo na paano makakontak. Here you go. Sana naman magustuhan niyo yung mga niluto ko. Pinaghirapan ko yan. Jeboy, taste mo yung gulay. Wow, parang masarap sa lahat. Alam mo, hindi ka naman kailangan na nag-abala pa. Sana nagbukas na lang tayo ng delata. Total, sanay naman ang mga tiyan namin dun eh. Aling Bebang, okay lang po. Siyempre, first night niyo dito. Dapat may konting celebration naman tayo, di ba? Tsaka, alam nyo, okay lang sa akin na magluto. Kasi hilig ko naman talaga magluto eh. Ikaw, Clarissa, marunong ka ba magluto? Hindi. Well, siguro kanya-kanyang hilig lang yan eh. Ako kasi, gusto ko pag nagpakasal na ako sa lalaking pinakamahal ko, parati ko siyang paglulutuan. Di ba nga may kasabihan tayo na the best way to a man's heart is through his stomach. Kaya, yun. Eh, Jeffoy, taste mo to. Kain na lang tayo. Ito gulay. At Clarissa, kain na. Sarap na luto ni Ate Jess. Kung anong lakas mo. May sinabi ka? Oh, sabi ko makakamasarap. Hello? O, nasan ka? Late na. I'm on my way home. Na-flat tire lang ako eh. But everything is fine. Wala nang problema. So, dito ka pa rin magdi-dinner? Of course! But on second thought, bakit hindi tayo lumabas for a romantic dinner? I feel like celebrating Ano naman ang celebrate natin? the success of our marriage. After almost 20 years, tayo pa rin ang magkasama. At walang makakapaghiwalay sa atin. Dahil hindi ko hahayaan ang ano o kahit sino man na gustong sumira sa maganda nating pag-iibigan. Sobrang nabusog ako. Mas masarap ang luto ni Ate Jessica kaysa sa kahit anong paninda ni Manang Letty. Akala ko nga anak eh, hindi ka natitigil sa kakakain eh. Ngayon lang po kasi ako nakatingin ng ganyang ulam. Ganun ba? Hindi ko nga po alam kung sino po mas paborito ko eh. Kung si Ate Jessica po ba or si Ate Clarissa. Mas maganda at saka mas mabait yung Ate Clarissa mo. Sige na, makit ka na. Ako na lang bahala magligpit niyan. Yapa. Makalimutan magsipilyo ah. Papa. Oh, anak, naihatid mo ba si Clarissa? Hinatid po ka namin kay ni Jessica si Clarissa sa club. Sinasabihan ko nga si Jessica na huwag na lang eh. Kaya talaga mapilit eh. Anak, hindi sa nanghihimasok ako sa relasyon niyo ni Clarissa, pero may problema ba kayo nang dahil kay Jessica? Hindi kita maintindihan. O sige, dediretsuhin na lang kita. Nagsiselos ba si Clarissa kay Jessica? Hindi naman po kasi titigilan naman po namin si Jessica eh. Tsaka alam naman ni Clarissa na siya ang mahal ko eh. Paano naman kasi hindi ako mabubwisit, Catherine? Eh kung umas na yung Jessica na yan, parang siya yung shota ni Jeffoy. Baka naman nagmamagandang loob lang yung tao. O kaya naman, baka naman sadya lang siyang malambing. Naku ibang lalaking lambingin niya yung walang nopya. Nakakainis siya, kulang na nakasubuan niya si Jeffoy kagabi. Alam
Alam mo, Clarissa, kahit ano pang gawin niya kay Jepoy, kahit subuan pa niya, kahit magsusi pa siya, kahit maglaba pa siya, wala namang mangyayari dahil ikaw naman ang mahal ni Jepoy. Ewan ko ba? Kahit anong makukumpinsi ko sa utak ko na ako mahal ni Jepoy, natatakot pa rin ako. Para ba kasing pag nakikita ko yung Jessica na yan, pakiramdam ko, nakikipagkumpetensya ba ako? Para bang sumasali ako ng paligsahan? Tapos ang premyo si Jepoy. Clarissa. Alam mo, Catherine, natatakot talaga ako. Takot ako na baka isang araw gumising ako tapos na pala yung kompetisyon. Tapos malalaman ko ako na palang natalo. Bandang alas 10 ng gabi, isang maliit na bahay kubo ang bigla na lamang lumiyab dito sa may looban ng Muntinlupa. May mga natagpuang ding mga parte ng katawan na nagkahiwa-hiwalay na dahil sa lakas ng pagsabog. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring makalap na ebidensya ang mga pulis kung sino ang may kagagawa nito at kung ano ang motibo ng suspect. Hindi ako makapaniwalang may taong gagawa ng ganyan. Imagine, buhay ng tao, papatayin mo? Anong klaseng taong gumagawa ng ganyan? Walang konsensya, walang kaluluwa. And for that person to die that way, ano kayang kasalanan na ginawa niya? Well, meron siguro siyang kinalaban na hindi siya inurungan. Dapat kasi, kung meron kang kakalabanin, siguruhin mong kikilalanin mo muna. At pagkatapos, manahimik ka na lang. Too bad. Kawawa naman ang sinapit niya. Wala na tuloy siyang choice ngayon kung hindi manahimik ng habang buhay. Pero, ano ba nang alam ko tungkol dyan? I'm just a plain housewife na nag-aalaga sa mabuti kong asawa at sa gwapo kong anak. Ayan, dali, tikman mo kung masarap. Sige nga. Matik. Sila muna, baka hindi masarap eh. Hindi, masarap yan. Ako nagluto eh. Sana po, Lord, masarap. Sarap ba? Sarap? Sarap? Sarap! Grabe. Walang tulad. Ibang klase. Sige mo muna kainin. Baka masok ako pa eh. Tapo naman to. Hindi, masarap naman talaga eh. Medyo lang maalat ng konti. Eh, masarap naman talaga. Tingnan, ba't nga ba nagluto? Wala lang. Ginanahan lang ako magluto para sa'yo. Sigurado ka? Yun lang o dahil kay Jessica? Bulot. Alam mo, Jessica, masarap yung magluto. Mabait sa akin at sa pamilya ko. Kaya lang, hanggang kaibigan na talaga ang turing ko sa kanya eh. Kasi, isa lang yung nandito. Talaga? Yan naman. Kain na tayo sa labas. Pangit yung
Clarissa, si Mamu! Alam mo, sister, talagang believe talaga ako sa'yo. Akalain mo, napatira mo si Jeffoy sa apartment niyo. So, ano naman yung reaction ng girlfriend niya? Well, I'm sure na i-insecure na sa akin si Clarissa. Eh, hindi ka ba naman nagigilty dahil inaagawan mo ng boyfriend yung girl Lou? Well, honestly, I feel sorry for her. Pero, ano magagawa ko? I love Jeffoy eh. And, handa akong makipaglaban para sa kanya. All is fair in love and war, di ba? Yeah. Sige, tara na, okay? Go! Kamusta na po yung pakiramdam ninyo? Mabuti-buti na po. Siguro po, panay prito po yung kinakain ninyo. Kasi ang taas po ng cholesterol level ninyo. Sinabi niyo pa, Dok. Parati ko nga pinagsasabihan to si Mamu eh. Na to eat healthy and live healthy. Ako nga pala si Pinky. It's not just a name. It's an attitude. Ako naman po si Rowel. Ikaw ba yung anak ni Mamu? Naku, hindi ho. Parang awa niyo na. Yung anak ko bumaba si Clarissa, kaibigan lang mo yan ang anak ko. Bumili ko kasi ng gamot. Yung mga nireseta ko ng doktor sa akin kanina. Si Dr. Trinidad po. Ako po yung nag-a-assist sa kanya. Intern po kasi ako dito sa hospital. Doc Ruel, pwede niyo bang i-check yung puso ko? Kasi simula ko nang magkakilala tayo eh. Hindi na ho siya tumigil sa pagtibok ng napakabilis. Twinkie, ano ka ba naman? Nakakaya ka naman, oh. Si Mamu naman eh. Ka ba? Nagpapakit lang ako. Doc Ruel? Yes? May girlfriend ka na? Wala pa. Ako rin! Aray ko. Ibig mo sabihin wala ka pang girlfriend? Hindi. Ano ka ba yan? Sabi wala pa akong boyfriend. Ano naman ang mo sa isang babae? Qualities, katangian. Gusto ko sa isang babae. Yung simple lang. Mapagkumbaba at mabait sa kapwa. Yung tipong walang masabing masama tungkol sa iba. Yung sweet at maalalahanin. Tingnan mo nga, pawis ka na. Hindi ka naman sanay sa ganyang gawain, kaya ako na lang gagawa, ha? Baka makabasag ka pa ng pinggan yan. Wala ka naman bilib sa boyfriend mo eh. Alam mo, kayang-kaya ko to. Kung gusto mo, pagkatapos nito, magmamagpa ako ng sahig eh. Wag na. Lalo ka lang pagpapawisan yan eh. Dave? Buti hindi nagtatanong ng mami mo kung saan ka nagpupunta. Hindi pa naman. Kasi kung hindi si Joseph ang sinasabi kong kasama ko, si Marga. Okay na rin siguro yung ganito muna tayo. Yung tago yung relasyon natin. Basta hindi kang buhay natin dalawa. Mas panatag pa ang loob ng mga magulang mo. Ano kami ng mami mo? Ay, ano mo? Lately, ang sisi ni Mami. Parang everything's doing well in my life. Tsaka, parang walang pwedeng gumulo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ako si Mrs. Beatriz Madrigal and this is my husband, Tony Madrigal. Anong maitulong namin sa inyo? Gusto lang po namin malaman kung may kilala po kayong Jake Lee. Kilala niyo po ba itong nasa litratong ito? Napag-alaman ho namin na huling nagtrabaho dito si Jake Lee bilang driver. Tama ho ba yun? Oo, tama ho. Pero matagal na siyang hindi nagpupunta rito. Magmulang pinagtangkaan niya ang aking asawa. Bakit ho? Actually, si Jake Lee po ay natagpuang patay. Biktima siya ng isang pagsabog ng isang bomba. Oh my God! Si Jake patay. Kung sino man ang gumawa nito, napakasama niyang tao. Yun nga po ang inaalam namin. Kaya nagtatanong kami sa lahat na nakakakilala sa kanya. Meron po ba kayong alam na nakaaway ni Jake? Ma'am, sir. Alam nyo, hindi kasi kami nakikialam sa mga personal buhay ng mga tauhan namin.
Pero huwag ho kayong mag-alala. Oras na malaman namin na makakatulong sa pagresolba ng kasong ito, tatawag ho kami kagad. Kung ganoon, maraming salamat po. Papaalam na po kami. Sige po. Ma'am. Sige. Sige, sir. O anak, baka ho gabihin ako sa pag-uwi dahil dadaan po ako sa ospital. Huwag niyo ho akong intayin sa hapunan, ha? At saka ho, nakapagluto na rin po ako ng uulamin ninyo. Salamat. At saka, Nay, vitamins na binili ko, ha? Inumin po ninyo. Huwag mo akong alalahanin. Ang lakas-lakas ko naman, oh. Sana hindi mo na binili yung mga vitamins na yon. Ay, naniniguro lang naman po ako na walang mangyaring masama sa inyo. Siyempre naman, Nay, mahal na mahal ko po kayo. Siyempre, kayo lang ang pamilya ko. Kailangan, talagaan ko po kayo. Salamat. O, paano, Nay? Mauna na po ako, ha? O, sige, mag-ingat ka. Opo, opo. Nay, sige po. Aling Helen, sige ho. Sige ho, Nay. Sige. Ay, anak ko. Ang bait talaga ng anak ko. Ang bait ni Catherine. Miding, patay na si Catherine. Wala ka ba talagang planong sabihin kay Mylene kung ano ang totoo? Na may kapatid siya. At ang tunay niyang nanay ay nagngangalang Lilian. Wala na si Lilian. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na si Lilian? Hindi na siya babalik. Anak ko na si Catherine. At wala nang makakapagpabago doon. Ano pare? Sasamahan mo ba ako sa club mamaya? Hindi ako pwede kasi ngayon eh. Nangako kasi ako kay Mami na sasamahan ko yung mga pinsan kong galing Australia. Pero feel free mo naman gamitin yung pangalan ko sa Mami mo. Salamat pare ha. Wala yun. Charles. May tatanong sana ako sa'yo. Huwag mo naman sana mamasamain. Ano yun? Hindi ka ba nagigilty na nagsisinungaling ka sa Mami mo? Siyempre, nagigilty rin. Pero wala naman akong choice eh. Tingnan mo pag sinabi ko kay Mami yung tungkol sa amin ni Catherine, sigurado paghihiwalayin kami nun. Hindi naman ako makakapayag na mangyari ulit yun. Para kami sa isa't isa. She's the only girl for me. At ako lang lalaki para sa kanya. Salamat ho. Magpapagaling kayo, ha? Sundin niyo lahat ng utos ng doktor. Inumin niyo lahat ng gamot niyo. Kahit madaya. Kailangan niyong gawin yun kasi kailangan lumakas kayo. Diba nakaka tayo? Walang iwanan. Minsan ako iniwan ng nanay ko. Pag iniwan niyo ako, hindi ko kayo mapapatawad. Mama, mahal na mahal ko kayo. Okay ka lang ba? Sorry kung nabunggo kita. Okay lang, kasalanan ko rin naman eh. Sige. Kumusta ka na, Aling Lilian?